Max Caloy at saka Max Fultis. Yung Max Caloy po, ganyan. Ganito nga. Max Caloy, Pero with tapos S. Last with S. Max Caloy. Max. Max. Okay, mag-ready na tayo. So, alam nyo na, gilin natin. Yung onion, garlic, sinuteco, pero usually, I start into confit kasi ayaw ko yung dark eh. Pagkatapos, kung olive oil, mas maganda kasi hindi nasusunog eh. Ang olive oil. So, ayan, sutin lang tapos yung bay leaves. Tapos ilagay yung kanin. So, itong labas kanina. Ngayon, ito na lang second finishing kung on the surface na. Kasi ito takes 30 to 35 minutes. So, ilagay ko dyan well water. Tapos kuha ko ng kanin. Siguro nandaanin ko lang kasi medyo masyadong pa. Ito yung rice, yung pre-made ko. Keep stirring ko ito kasi para lalabas yung ano niya. Lalabas yung gluten. Anihan natin. Malakas na ba ito? Ito yung pinakamalakas. Yan, yan. Para mabilis tayo. So ito yung ano, yung puree. Para makasisok. So pagkatapos ay ilagay ko siya para may kulay na medyo hindi siya bland. So keep stirring lang ito. Non-stop stirring. So actually, mababa na tapos ang temperature so nagmadali ako. Nagmadali ako. Pero usually ang risotto yung laluhit. Para huwag sa mano. Yan, ganyan eh. Once this one na napipil ko na medyo ano na siya, yung almost cooked. Sakto nila yung mga pumpkin, yung pinayan, tapos yung parmesan cheese, tapos yung finishing ko yung para. Tapos yun, of course, tatapusin ko sa salt and pepper. Pero kanina, nilagyan ko ng salt and pepper yan eh. Kasi the reason nilagay ko na ng una, dahil yung maraming tao na pakain nila ng buo, hindi luto, nagagalit sila. So, baliktad nga. Dami ng question sa akin, oh, bakit nauna yung ano mo? Nauna yung paper mo, dapat uli. So, hindi nila naintindihan yung anong reason. So, keep stirring ko ito para huwag masunog. Kasi lumalabas na yung ano. Yeah, keep stirring. Risotto, matyaga ito eh. Kaya ginawa natin ganyan, nag-cook tayo. Hindi pa kayo nakadimo nito na, hindi pa. So at least, marami naman risotto dito ah. Hindi naman kaya risotto, ano, yung rice, Japanese rice. Aburyo. Ganon din yan sila. Yan ang ginagamit ko siya. Ha? Kaso wala talaga akong makita ang problem. Kaya Japanese yung ginagamit ko siya. Okay lang. Okay lang, basta mayroon ka. So usually, anong gamit mo nito? Kasi usually, ginagamit ko sa sushi. Oh, ayan. Okay na siya. Kaya ipipil ko yung ano, kung luto na siya. Pa. Ano siya? Ulit ko. Tuwasan natin. Kasi kailangan lumabas na. Naluluto na siya. Saan yung soup? Hindi ko na yung soup. Hindi na ako mag-prepare kasi. See, keep stirring until the gluten is coming out. Medyo malapot na siya. Pangkulot. Yung malambot na.
check ko lang itong Blood came to third as Oscar the Dead. The return to Transylvania from New Orleans. Subjects, Dr. Prince. I, Cousin Father. The world. simple lang pero healthy. Anyway, nag-start to sa Italy. Itong risotto. But hindi naman kakailangan Italian na ano eh. Kasi iba pag-aralan naman. Usually sa malaking hotel, magagaling yung mga ano eh, Asian. Mga Asian yung magagaling na eh. Hindi natin kamutuloy. Konti pa. Steering lang ko. Ganun. So maraming effort talaga ito. Yung gawa ng risotto. Kasi kailangan huwag siya masulog. Keep steering ka lang. Hanggang maluto siya, lumabas yung gluten niya. Pagkaya sa camera. Sa camera, utan. Palitin mo, Mark. I-close up ko lang. Sige. Okay, sige. Pumpkin and pea risotto. Very popular. So you can make mushroom or chicken or anything, you know. But ito more healthy, more vegetarian. Kaya napili ko at saka makikita mo lang yung video dito. Malambot na, malambot na, malambot. Wow, pumpkin napaganda sa mata, di ba? See, you can see it, colorful na. Colorful. Tinagyan ko pa kaunting water, kaya ito dapat na dito ito kasi yung consistency tayo kumukuha sa tubig. So kailangan mainit siya para huwag masira yung rice. Buo pa rin siya. Kasi hindi sa mata. Sabi, madali lang maluto ng rice. Kaya itlog, di ba? Very basic no? Pero mayroong technique dyan. Kaya perfect talaga. Lagi nag-start sa hot water. Mukhang malambot na.